Good future. Showroom ng mga truck sa Balintawak, Quezon City na sunog. Hinala ng may-ari ng showroom, posibleng sinadya ang sunog. Ang mga suspect nagnakaw pa ng ilang kasangkapan sa opisina. Ang report mula kay Oscar Oida. Magka-alas 11 ng gabi na mapasugod ang mga kagawad ng pamatay sunog sa gusaling ito ng Jack Motors sa may Royal Balintawak sa Quezon City. Nasusunog noon ang ikalawang palapag ng kanilang tanggapan. Pero di nagtagal, naapula rin ang apoy. Ilang bahagi nga lang ng opisina ang nadali. Mabutit di inabot ang mga binibentang sasakyan at wala rin namang nasaktan sa insidente. Pero noon lang nadiskubre na di lang pala sunog ang nangyari sa naturang tanggapan. May kasabihan tayo, manakawan ka ng 3 beses, huwag ka lang masusunugan. Pero sa pagkakataong ito, mukhang inabot ng sangkatutak na kamalasan ng mga biktima. Pagkat di lang pala sila nasunugan, nanakawan pa. Nang tuluyang maglaho ang makakapal na usok, napansin na ng may-ari ng kumpanya na nawawala ng ilan sa mga mahalaga nilang kasangkapan. Ano po ang mga nawala? Mga gamit na sa baba, wala na lahat. Mga laptop, cellphone, wala na eh. Pagbukas namin bago namin napatay, pag-ikot namin, wala na, bukas na lahat ng table, wala pang ibang taong pumapasok. Kami lang. Suspesya na may-ari, posibleng sinilaban raw ng mga kawatan ang kanilang opisina matapos may sakatuparan ang kanilang pagnanakaw. Kaya tila nabaliwala ang kanilang mga CCTV pagkat napasamang nasunog ang mga recorder nito. Tingin ko nilooban muna bago. Bakit niyo po siya nasabi? Bukas yung bintana sa third floor. Sa taong ito pa lang, 2 beses na umanong nalooban ang naturang kumpanya. Una, noong bagong taon at pangalawa, ngayon namang papalapit na ang Pasko. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida, reporting. Mahigit 1.6 trillion peso proposed national budget para sa 2011 isasalang na sa Bicameral Conference Committee matapos aprubahan ng Senado. At habang tinatalakay ang panukala, nagprotesta naman sa labas ng Senate Building ang mga guro't estudyanteng tutol sa budget cut sa state universities and colleges. Naritong report ni June Veneracion. Sa video ito ng League of Filipino Students, kitang-kita ang pagharang ng mga pulis sa mga militanteng guro at estudyante na nagtangkang pasukin ng UP Ayala Techno Hub sa Commonwealth, Quezon City. Panauhing pandangal kasi si Pangulong Noynoy Aquino sa isang event doon. Kaya naman ang mga estudyante, hindi sinayang ang pagkakataong muling maglabas ng himutok sa Pangulo sa magtapyas ng gobyerno sa budget para sa mga state university and college. Gayunman, gumamit daw ng ibang ruta ang Pangulo para makapasok sa Techno Hub. At sandali lang din sa lugar ang mga nagpoprotesta. Mula Techno Hub, diretso ang mga ralisa sa Senado kung saan tinatalakay ang 2011 proposed budget. Dito, sinulog nila ang effigy ng Pangulo. Hinahamon namin si Presidente Aquino na tama na po yung palusot. Taas kamao at magkakapit-bisig ang mga estudyante at guro sa kilos protesta galing sa iba't ibang eskwelahan ng mga nakalaho. Si Dindo Bautista, hindi alintahan ang kawansanan at sumama pa rin sa kilos protesta. Sa konting pagsama sa mga ganito aktibidad, siguro sa sama-samang pagkilos kayang makuha itong pinaglalaban ng mga SUC, mga scholar ng bayan. Mula kawani, estudyante, magulang hanggang faculty ay nandito para sa napakalaking stake sa kinabukasan ng pamamayang papasok sa tertiary education sa susunod na akademikong taon. Hinarap ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga ralistang nagpunta sa Senado. Tutol din daw siya sa panukalang budget cut. Pero sabi niya, hindi pa naman daw huli ang lahat. Gayunman, inaprubahan din ng Senado ang 1.6 trillion proposed national budget para sa susunod na taon. At paliwanag ni Finance Committee Chair Senator Franklin Drilon, hindi naman daw talaga tinapyasan ang budget para sa mga SUC. Sa halip, ang tinutukoy raw ng 1.7 billion na di umano'y budget cut ay Congressional Insertion and Initiative daw talaga. Hindi ito nirelease ngayong taon ng DBM dahil sa veto raw noon ni dating Pangulong Gloria Arroyo na hindi ito i-release hanggat walang bagong revenue measures ang Kongreso. Para sa unang balita, June Veneracion, reporting. Pambubugbog ng preso sa kapwa inmate sa Idaho sa Amerika nakuna ng CCTV.
Makikita po sa footage ang pagtulak at pananakit ng preso sa kanyang kapwa bilanggo. Walang umawat sa karahasan. Panandali ang tumigil sa pananakit ng umataking lalaki bago muling sinipa ang kapwa preso. Dito lamang rumisponde ang mga jail guard. 3 araw na comatose ang biktima at nagkaroon ng brain damage. Iniimbestigahan na ng FBI ang kaso. Para naman po sa latest sa showbiz, narito si Luan D. Hi, Luan. Thanks, Jiggy. Opening ng isang coffee shop sa Makati, dinaluhan ng ilang bigating businessmen at showbiz personalities. Ang report mula kay Claire Delphine. Nagmisulang malaking showbiz at media event ang pagbubukas ng Cafe Tiamo, isang upscale coffee shop sa Greenbelt 5. Ang boxing superstar na si Representative Manny Pacquiao ang nanguna sa pagbubukas ng coffee shop kasama ang founder and chairman ng Joldo Foods Corporation na si Tony Tan Cactiom. Dumalo rin sa opening ang mga kapuso sa pangunguna ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Naroon din ang leader ng ibang media organizations na sina businessman Manny Pangilinan at Philippine Daily Inquirer President Alexandra Prieto Romualdez. Nagbigay ningning sa okasyon ng malalaking showbiz stars ng Kapuso Network. Ilan sa kanila sina Iza Calzado, Rian Ramos at Heart Evangelista. Magkasama pang dumating sina Richard Gutierrez at ang naliling sa kanyang survivor castaway na si Solen Yusaf. Mas gumanda raw ang pagkakaibigan nila ngayon dahil sa gagawin nilang Valentine movie sa ilalim ng GMA Films. Ito ang first movie ng model turned actress. A good way to start. Yeah, good way to start. It's really fun. We're good friends, so it's going to be easy to work together, I think. Si Richard naman sisiguraduhin daw niyang aalalayan niya ang kanyang leading lady sa romantic comedy flick na ito. I'm there to help her out and support her as well, but more or less, I'm sure it's going to be a really good experience. Magkasabay ding dumating sina Carla Abellana at Bianca King na parehong mapapanood sa bagong reality competition program ng Kapuso Network, ang Puso ng Pasko Artista Challenge, kung saan magko-compete sila sa iba't ibang challenges para sa kanilang deserving beneficiary family. Ipapalabas na ito simula sa Lunes sa primetime ng GMA Network. I've never done anything as crazy, anything as challenging, physically challenging in particular in my life. So it was a different experience. It was fun to do something with a purpose talaga kasi meron nga kami natutulungan na tao. Para sa unang balita, Claire Delphine reporting. Unang chika abroad naman tayo. Higanting Christmas tree sa Rockefeller Center sa New York, USA, inilawan na. Star-studded syempre ang lighting event. Nariyan ang ating kababayang si Charisse together with his ninong, David Foster. Present din sina Jessica Simpson, Josh Groban, Sheryl Crow at ang Boyz II Men. Pero hindi naman nagpatalo ang pinaka-star ng event, ang 74 feet na Christmas tree. More chika to share when I return, kaya dyan lang po kayo. Samantala, balik tayo kay Jiggy. Salamat, Luan. Ang latest sa lagay ng trapiko ihahatid ni Love Anuver. Love! Maraming salamat, Jiggy. Eto na nga mga kapuso ang ating daloy ng trapiko. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ambon ngayon. Kaya sa ating mga kapuso motorista, ingat-ingat po tayo sa ating pagbiyahe. Medyo po yung pagbasa ng ating kakalsadahan ay alanganin. Yan po ay madulas, kaya ingat-ingat po kayo. Eto na po. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan dito sa may area po ng EDSA, malapit sa Santolan area. Makikita ho naman natin ang pagdagsana po ng mga motorista patungo po ng EDSA Cubao, mga kapuso. Makikita ho natin, dagsaan na po sila, pero at least moving naman. Ang kaliwang bahaging lane patungo po ng EDSA Ortigas, ayan, may konting pagbagal na pong nararanasan ang ating mga motorista sa mga oras na ito. Mula naman po dito sa may EDSA, sa may, okay, ano ba nakalagay dyan? White Plains. Tunguhin natin ang EDSA Balintawak via GMA Traffic System, mga kapuso. Makikita ho natin ngayon ang magkabilang lane. Nasa kaliwa ho ang patungo ng monumento at nasa kanan patungo ng Makati. Kakikitaan pa naman ho ng maaliwalas na landas ang ating mga motorista dyan. Wala pa namang masyadong problema ang magkabilang lane. Sa may Skyway sa Bikutan, ito naman po ang daloy ng trapiko. Gamit pa rin po ang ating GMA Traffic. Okay, nagkakaroon na rin po ng pagbigat ang kaliwang bahagi po patungo ng Calabar Zone. Ang kanang bahagi ng patungo ng Maynila, surprisingly, mas tuloy-tuloy at mas walang problema.
problema. Wow, baka nagkakaroon ng aksidente dyan na. Okay, meron na tayong coding ngayong araw. Ayan, ito na pala muna. EDSA Kamuning mga kapuso. Ngayon naman po ay may pila pa rin ho ang kanang bahagi, baba man o taas, hanggang makarating ho kayo ng EDSA Cubao, mahihirapan ho kayo makalusot going to Makati area. Ang kaliwa patungo ng monumento ay tuloy-tuloy naman. Coding! Mga plaka ho nagtatapos sa number 7 and 8 and traffic news na ho tayo. Aba, nagpaplano po ang MMDA ng pagdedeklara sa EDSA bilang Special Transport and Traffic Zone para daw po mas mapaayos ang daloy ng trapiko sa 28-kilometer highway. Magkakaroon po, magpapakalat sila ng 400 enforcers at mas lalo para ho nilang babantayan ng mga traffic sa mga choke points area katulad po ng monumento sa Caloocan City, North Triangle sa may North Triangle, Kamuning at Cubao sa QC, ang Ortigas Crossing at Boni Avenue sa Mandaluyong at Ramo po sa Pasay City. At yan po muna ang aking pinakahuling update sa ating kakalsadaan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada, Laban Yuber, Small Man John and everything. Balik sa'yo, Jiggy. Maraming salamat, Laban Yuber. At ang hirit namin mamaya, truck nahulog sa bangin sa San Guillermo, Isabela. 2 ang patay. Dating pulis patay matapos salpukin ng kotse ang sinasakyang tricycle sa Ilocos Norte. Samantala, narito naman sina Lynn, Suzy, and Arnard. Alam ko makakalimutan ako. Basta ko si Rhea mag-intro sa'yo.